bilis ng araw, ano ha? Bispiras ng katapusan ng July. July 30, 2026. Ngayon po ay Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, dalawang dating bank manager tumistigo sa impeachment trial. 125 million pesos na withdrawal sa isang araw ng Office of the Vice President. Tinawag na unusual, pero hindi suspicious. Kahit nakakulong Senators Jinggoy at Dante Marcoleta, nakasungkit ng committee chairmanship. Mga kinatawan ng distritong mga distrito ng mga kongresista nakakuha ng 86% approval rating sa bagong survey. Pagkumpuni ng flood control dike sa Davao City, pinamamadali ng Department of Public Works and Highways. Pogo Company sinampahan ng BIR ng 416 million pesos tax evasion case. Dalawang low pressure area bantay sarado sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, dalawang low pressure area kasalukuyang minomonitor ng Pag-asa, ngunit mababa o unlikely ang posibilidad na maging bagyo ang mga ito. Ayon sa Pag-asa, posibleng 4 na bagong bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto. Tatawagin ito sa mga pangalang Luis, Maymay, Neneng at Obet. Paliwanag ng Pag-asa, ang mas mababang bilang ng inaasang bagyo ngayong taon ay may kaugnayan sa malakas na El Nino phenomenon, bunga ng mabilis na pag-init ng Pacific Ocean. Ganman, kahit mas kaunti ang bilang ng bagyo, maaari pa rin itong lumakas at maging typhoon o kaya ay maging super typhoon. Patay ang dalawang college students habang 11 naman ang nasugatan sa sunog na sumiklab sa Legazpi City, Albay. Patay sa ulat pasado alas 2 ng umaga nang magsimula ang sunog sa isang annex law office at mabilis na kumalat sa mga nakapark na mga sasakyan. Talawak ng apoy na damay maging ang mga katabing boarding house kung saan nanunuluyan ang mga biktima. Napagalamang natutulog ang mga nasawing estudyante na mangyari ang naturang trahedya dahilan para matrap sila sa loob ng nasusunog na gusali. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang pinagmulan nito, gayon din ang kabuuang halaga ng naging pinsala. May sinusundan ng lead ang Philippine National Police sa pagkakakilanlan ng taong nasa likod ng pagtatanim ng Improvised Explosive Device o IED sa harap ng Department of Justice at malapit sa Senado noong July 27. Ayon sa Philippine National Police Chief na si General Jose Melencio Nartates Jr., tuloy-tuloy ang investigasyon at posibleng makapagsampa na ng kaso sa lalong madaling panahon. Matatandaan na sumabog ang isang IED malapit sa Department of Justice sa Maynila. Ang isa naman ay nasa malapit sa Senate Complex pero hindi sumabog. Natagpuan ito ilang oras bago ang ikalamang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang iniulat na nasugatan sa naturang mga pagsabog. Tiniyak ng Department of Education na magsasagawa ng patas at masusing investigasyon sa viral na insidente ng pananakit ng dalawang estudyante sa isang guro sa Mako, Davao de Oro. Matay sa report, nagsimula ang naturang insidente matapos na sawayin ng teacher ang isang estudyante dahil sa pagsusuot ng hikaw na ipinagbabawal sa kanilang paaralan. Nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa pagtulungan ng magkapatid na estudyante ang guro. Nagtamo ng pinsala ang guro at nagsampa na ng reklamo sa pulisya habang nasa pangangalaga na ng Social Welfare Office ang dalawang estudyante. Iginit ng DepEd na patuloy nilang pinoprotektahan ang kapakanan ng mga guro at titiyaking may pananagutan sa mga sangkot sa naturang insidente. Mukhang nagkulang ho talaga ang ilang mga magulang sa pagpapaalala sa ating mga kabataan, although bawal na rin ho kasing mamalo kahit sa loob ng bahay. Kaya yung ang dami talaga mga batang pasaway ngayon, kulang ng disiplina. 3 lalaki naman ang naaresto matapos na mahuling iligal na nakikialam. Binagbago ang metro ng kuryente sa General Emilio Aguinaldo, Cavite.
Sa report ng Criminal Investigation and Detection Group, nadakip ang mga suspect sa barangay Kabulusan matapos na magreklamo ang Meralco. Lumabas sa investigasyon na inaalok ng grupo ang mga residente na galawin o baguhin ang metro ng kuryente para lumiit ang kanilang buwan ng bayarin kapalit ng 15,000 pesos. Nagpauto kayo. Unang saltada pa lang, na-hold up na kayo ng 15,000. Isa sa mga suspect ang nagsisilbing elektrician na gumagawa ng pakikalam sa metro habang ang dalawa naman ay negosyador at driver. Nasamsam sa operasyon ang resistor device at iba pang gamit sa iligal na aktibidad. Kinasuhan na ang tatlo ng paglabag sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines, Materials and Others Pilferage Act. Babala ng CIDG sa publiko ang pakikialam o iligal na pagbabago ng metro ng kuryente ay maaaring magdulot ng short circuit at humantong sa sunog. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Huli naman sa akto sa pamboboso ang isang 39 anyos na lalaki sa kanyang 22 anyos na co-tenant na babae sa Pasig City. Naliligo man ang biktima sa banyo ng kanilang inuupahang bahay na mapansin ang isang kulay itim na cellphone, nakausli sa may kisame at nakatutok sa kanya ang kamera. Agad na nakilala ng biktima ang cellphone na napag-alamang pag-aari ng lalaking nangungupahan sa ikalawang palapag at sinugod niya ito at kinompronta. Yan man, hindi binuksan ng suspect ang pintuan ng kanyang kwarto. Sa kabila ng paulit-ulit magtawag at pagkatok ng biktima kaya nagpasaklolo na ito sa landlord na agad namang humingi ng responde sa barangay. Hawak na ng pulisya ang manyakis na suspect. Mahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Taal Bailey Bridge sa Bangkal, Talomo District, Davao City matapos na makaranas ng malawakang pagbaha sa lugar. Nagpahayag ng pagdismaya si Secretary Dizon dahil sa bilyon-bilyong pisong inilaan dito simula pa noong 2019 para sa flood control projects, ngunit marami sa mga ito ang hindi pa rin natatapos. Inatasan din ito ang DPWH Regional Office 11 agad na kumpunihin ang flood control dike sa Bangkal upang maiwasan ang matinding pagbaha sa lugar. Inuutos din ni Dizon ang dredging o paghuhukay at paglilinis ng Talomo River matapos mabatid na hindi ito nalinis sa pamamagitan ng desilting sa nakalipas na 10 taon. Sinabi pa ng kalihim may proyekto na noon na itaas ng 2 metro ang flood control dike. Subalit hindi ito natapos, gayong bilyong piso ang ibinuhos ng DPWH sa lugar. Bilang pangmatagalang solusyon sa pagbaha, sinabi ni Secretary Dizon na kinakailangan ding magsagawa ng mga proyekto sa kabundukan ng Davao City tulad ng pagtatayo ng dam o detention basin upang mabawasan ang mabilis na pagdaloy ng tubig patungo sa lungsod. Yung level ng river, nung Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallower and shallower. Talagang ganun ang mangyayari kung hindi ka magdedredge. Ang dredging, paulit-ulit ko sinasabi sa mga taga-DPWH. Nung nagsimula ako dito, nung ginaunch natin ni Presidente yung Open Kontraba, every year dapat nagde-dredge. Dito, 10 years. Kaganito kalalaki yung mga drainage natin. Kagaya nung ginagawa natin sa Metro Manila din. Talagang mababawasan talaga yung pagbaha. No? So, and hopefully, we will finish on time. Pero we're confident na by end of August, tapos na tayo. Pilipinas, ang oras, 14 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Night turnover na ng Bureau of Customs sa Department of Finance sa Bureau of Treasury ang nasa 205 billion pesos na nalikom mula sa negotiated sale ng 2 forfeited luxury vehicles. March 26 na magsagawa ng negotiated sale ang Bureau of Customs para sa 2 Bugatti Chiron units na nakumpiska noong February 2024 na laman sa kakulangan ng importation documents. Ang Elite Garage Corporation ang tanging offerer at nakabili ng Blue Bugatti Chiron na nagkakahalaga ng 101 million pesos. Gayon din ang Red Bugatti Chiron sa halaga namang 103 million pesos.
Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, ang isinagawang turnover ay patunay na ang trabaho ng kawanihan ay hindi nagtatapos sa pagsasam ng mga illegal na assets at mga goods, kundi tinitiyak din nilang ang nare-recover na pondo ay napapakinabangan ng taong bayan sa pamamagitan ng mga proyekto ng pamahalaan. Una rito na turnover na rin ang Bureau of Customs sa Bureau of Treasury ang nasa 102 million pesos na pondo matapos ang matagumpay na auction ng siyam na 13 luxury cars ng mag-asawang Diskaya. Iniimbestiga na ng Philippine Navy ang pagkamatay ng isang 25 anyos na trainee habang nasa kalagitnaan ng pagsasanay sa Zambales. Kinilala ang officer candidate na si Aldwin Dulnuan. Nasawi ito makarang mag-collapse matapos ang 5-kilometer run sa Naval Station Ubihildo Gantuki o NSLG noong umaga ng July 21. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez, nakaranas sa matinding pagkahilo at panginginig si Dulnuan bago tuluyang nawala ng malay. Agad na nilapatan ang paunang runa sa biktima. Tuluyang sinugod sa ospital pero nasawi rin kinabukasan July 22. Sa medical report, lumalabas na severe infection na nakaapekto sa central nervous system ang sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan. Iginit ng Philippine Navy spokesperson sa ngayon, umaarangkada na investigasyon ngunit batay sa paunang impormasyon ay wala namang nakikita ang indikasyon ng foul play. Umaga Pilipinas kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Ilang opisyal ng PNP Bataan itinaas ang ranggo. Detalye na balita mula kay Danny Kumila, ang RH37. Danny, good morning. Mainit na pagbati ang ipinabot ng Bataan Police Provincial Office sa mga bagong na-promote na Police Commission Officer mula sa iba't ibang municipal police station sa lalawigan ng Bataan. Sa pangunguna ni Police Colonel Marte Salvador, Provincial Director, kinilala ang dedikasyon, sipag at katapatan ng mga opisyal na naging daan sa kanilang promosyon. Ayon sa Bataan PPO, ang bagong ranggo ay hindi lamang pagkilala sa kanilang mahusay na paglilingkod, kundi mas malaking pananagutan upang higit pang pag-ibayuhin ang tapat na profesional at makataong serbisyo sa mamamayan. Hangad ng pamunuan ang patuloy nilang tagumpay sa pagtupad sa misyon ng Philippine National Police PNP na pangalagaan ang kapayapaan at protektahan ang bawat komunidad. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabakikayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. At congratulations pala ha kay Commodore Anthony Almeda. Bagong promote po ito at kadodon lamang ng kanyang estrella bilang Commodore ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Congratulations, Commodore Anthony Almeda. Binabati ka ng mga mista mo sa Class Mapitagan. 4-day work week arrangement muling ipinatupad sa mga opisina ng Kapitolyo ng Northern Samar dahil sa muling pagtaas ng presyo ng gasolina at kuryente. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RS34. Jane, may buntag. Balik muli sa 4-day work week arrangement ng Kapitolyo. Sanhi ito ng muli na namang pagtaas ng presyo ng produkto ng petrolyo at kuryente. Muling ipapatupad ang flexible work arrangement sa mga opisina ng provincial government ng Northern Samar simula ngayong linggo. Papasok sa 4 na araw ang empleyado mula Lunes hanggang Huwebes at work from home sa araw ng Biyernes. Ngunit hindi kasali sa 4-day work week ang on-site na trabaho na araw-araw ang serbisyo pangkalusugan at kaligtasan kabilang ang Northern Samar Provincial Jail, Sub-Provincial Jails, Northern Samar Provincial Hospital, District Hospitals at Civil Security Office. Ang magpapatupad ng skeleton workforce arrangement ang empleyado ng mga opisina na nagbibigay ng essential support sa Kapitolyo. Ito ay ang Provincial Governor's Office, Provincial Budget Office, Provincial Accounting Office, Provincial Treasurer's Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial General Services Office, kabilang ang Provincial Health Office
at Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Susunod ang mga ito sa 4-day on-site work at 1-day work from home sa kondisyon ng opisina ay magpapatupad ng work arrangement na matiyak na mayroong mga empleyado o staff sa kada araw upang patuloy pa rin ang kanilang serbisyo. Ang pagpapatupad nito ay upang matiyak ang episyente na paggagamit ng enerhiya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Dr. Tony Liachon. Pamilya ng 3 estudyanteng namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, binigyan ng pambahay ng National Housing Authority. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga aga, Jimmy. 3 pamilya na naging biktima ng pamamaril sa San Jose National School, Tacloban, tumanggap ng bagong bahay mula sa National Housing Authority, Region 8 sa Tacloban City. Ayon kay NHA Regional Manager Engineer Clemente Dayot, pinangunahan ng ahensyang formal na turnover ng mga housing units sa mga benepisyaryong sina Chris Lawrence Fabian, Ayisa Nicole Daso at Joy Yan Sisipara. Matatagpo ang mga pinagkaloob na bahay sa Tacloban Housing Project, Barangay 103, Palanog sa naturang syudad. Layunin ng NHA mabigyan ng ligtas, permanente at disenteng tirahan ang mga kwalipikadong pamilya bilang bahagi ng socialized housing program ng pamalaan. Samantala, tiniyak ng ahensya magpapatuloy ang pagpapatayo ng iba pang housing project sa buong Eastern Visayas, katuwang mga lokal na pamalaan at iba pang ahensya upang mas marami pang pamilyang nangangailangan magkaroon ng sariling tahanan. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa Lloydsminster, Canada. Sa Alberta po yan, Roy Nieva dyan sa Canada, good morning. Maganda umaga din po sa mga suki natin dyan sa Manila Doctor Hospital. At sa mga taga-Kidapawan City, may buntag, maayong aga sa mga katurang tanan sa Negros. Wing van truck na wala ng preno at bumaliktad sa Tuba, Benguet. Sugatan daw po yung driver. Yan naman ang babalita sa atin, Romy Gonzalez sa RH41 na imbang nabigat, Romy. Nasugatan ang 46 anyos na truck driver matapos bumaligtad ang minamanehong truck sa Marcos Highway, Baliwan, Barangay Poblacion, Tuba, Benguet kahapon ng umaga. Batay sa investigasyon ng Tuba Municipal Police Station, tinatahak ng puting wing van truck na may kargang sari-saring bulaklak galing sa Silandra, Trinidad, Benguet at patungo sa Maynila nang nagkaroon ng mechanical defect na nagdulot ng pagkawala ng preno ng truck nang makarating sa lugar. Nawala ng kontrol ang driver sa sakyan na humantong sa paglihis sa kabilang linya ng kalsada at humampas sa gilid ng riprap. Dumausdos ito ng 17 metro bago bumaliktad at dumara sa kalsadang paakyat sa Baguio City. Mabilis na nagresponde mga personnel ng Tuba Bureau of Fire Protection, Tuba Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Baguio 911 on call at Tuba Municipal Police Station at nagsagawa ng rescue operation. Ang driver na residente sa Bugyas, Benguet na naipit sa loob ng truck ay nagtamo ng sugat sa kaliwang paa at sinugod sa Baguio General Hospital and Medical Center para magamot. Ligtas na nakalabas naman sa truck ang 3 pahinante, edad 23 at 30 na residente sa Sadagbaong, La Trinidad at 29 anyos na residente sa Tinungdan, Itogon, Benguet. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Samantala, high value target drug personality na taga-Aguo, La Union, timbog sa bypass operation sa Ordaneta. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasanay Chikemin sa mga suki natin dyan po sa Pangasinan. Freddy.
masantos siya kabusan Kuyang Angel. Natimbog ang isang high-value target drug personality na si alias Niel, 39 anyos na residente ng Agoo, La Union, matapos nung magbenta ng shabu sa asset ng PIDEA sa ikinasyang bypass operation sa Barangay Poblacion, Urdaneta City. Ayon kay PIDEA Pangasinan Provincial Officer Dexter Asayco, ikinasan nila ang nasabing bypass operation katuwang ang Urdaneta City Police Office at ang PIDIG SOU-1 pasado alas 6 ng gabi na nagresulta sa matagumpay na pagka-aresto sa akusado at pagkakumpiska ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3 gramo na nagkakahalaga ng 20,400 pesos. Kaso ng paglabag sa Section 5, Sale of Dangerous Drug, Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na kasalukuyang nasa kustodiya ng PIDEA Provincial Office, Urdaneta City. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, Aristartet Tag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Si Noel Sikat. Morning daw dyan po sa Saskatchewan. Ay, magandang umaga din po kay Mama Evan lang sa Las Vegas. Suspect sa pamamaril sa Davao de Oro, arestado sa hot pursuit. Baril at hinihinalang shabu na samsam. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel. Arestado ang isang lalaking itinuturong suspect sa insidente ng pamamaril sa sinagawang hot pursuit operation ng Davao de Oro Police Provincial Office sa pamamagitan ng Moncayo Municipal Police Station. Kinilala ng kapulisan ang narestong suspect sa alias na Jimboy na inuugnay sa pamamaril sa Barangay Tubo-Tubo, Moncayo. Ayon sa kapulisan, agad na nagsagawa ng follow-up investigation at hot pursuit operation ng mga otoridad matapos ang insidente kung saan isang 19 anyos na lalaki ang nagtamo ng tama na bala at isinugod sa ospital para sa agarang gamutan. Naresto ang suspect makalipas ang 2 araw. Sa isinagawang legal na pag-aresto, nakumpiska mula sa suspect ang isang pakiti na naglalaman ng hinihinalang shabu, isang 22 caliber revolver na walang serial number at mga bala. Kasalukuyan na sa kustodiya ng kapulisan ng suspect at ang mga nakuwang ebidensya habang inihanda ang pagsasampa ng mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, bukod pa sa bagakasong may kaugnayan sa insidente ng pamamaril. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka makapagmakapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. Ba't papahirapan ang self-concert Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stingray Formula, tanggal ang matitindi mancha based on tasa chocolate, mad and sibo man cotton. Gawa po ito ng ACS. And congratulations! Happy 40th anniversary sa WL Foods Corporation. Magdiriwang sila ng kanilang Ruby anniversary. Congratulations, ha? August 8 po yan, dito po sa SMX Convention Center. Kaya pala, daming mga bagong mga produkto ngayon ng WL Foods. Meron silang mga bagong juices. Ayan, tsaka alam ho ninyo, ang laking tulong ho ang ginagawa nitong WL Foods. Sa mga magsasaka kasi bukod ho sa contract growing na ginagawa nila para sa mga mais, talagang tinatangkilik ko nila yung lokal na mga harvest ng ating mga magsasaka. Nagko-contract growing na rin ho sila sa anong tawag dito? Mangga at iba pa hong mga prutas. Kaya maraming salamat ho sa WL Food Corporation sa inyong pagtangkilik sa mga produkto ng ating mga Pilipinong magsasaka. Nanawagan naman si Senator Bongo sa pamahalaan na agad natugunan ng 2 linggong sunod-sunod na big-time oil price hike na matindi na ang epekto sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Ayon kay Senator Go, panalangin niya makabalik na sa normal ang pamumuhay ng mga Pilipino kasunod ng 10 hanggang 20 pesos per liter na taas presyo ng diesel. Ganyan din sa nagagasolina sa nakalipas na 2 linggo.
Sinabi ng senador na ramdam pa rin ng mga mamamayan ang hirap na dulot na mataas ng presyo ng petrolyo, kasabay ng pagtaas ng presyo ng bilihin, bayarin sa kuryente at mababang palitan ng piso kontra dolyar na nakakaapekto din ho sa ating mga kamag-amanakan ng mga OFW. Sinabi pa ng senador, nakikisa siya sa panalangin na muling maging normal ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Sa pagsisimula ng ikalawang regular na sesyon ng Kongreso, sinabi ni Senator Bongo, tututukan niya ang mga programa at panukalang batas na naglalayong magbigay ng ginhawa sa mga mamamayang Pilipino sa panahon ng krisis. Diyos maraming aga sa mga kababayan natin dyan sa Kabikulan. Kasabay naman ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Hinikayat ni Senator Lauren Legarda mga Pilipino na ituring ang disaster resilience bilang laban para sa kaligtasan ng pamilya sa tahanan, ng mga magsasaka sa bukid, ng mga mangisda sa dagat. Sila yung pinakamadalas na naapektuhan ng baha, bagyo at iba pang epekto ng climate change. Sa temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas, binigyan din ni Legarda na ang tunay na resilience ay dapat na makita sa pang-araw-araw na buhay at maikatuparan sa mga patakaran. Bilang matagal ng tagapagtaguyod ng climate disaster resilience, sinabi ni Legarda na at siyang pangunahing may akda at sponsor ng mga batas na naglalatag ng pundasyon sa climate at disaster governance framework. Kabilang dito sa kanyang mga inakdang Republic Act 9729 o Climate Change Act of 2009, lumikha ito ng Climate Change Commission. Yung Republic Act 10174, ang People's Survival Fund Act na nagbibigay naman ng pangmatagalang pondo para sa community adaptation programs. Yan din ang Republic Act 10121, ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 na nag-institutionalize ng komprehensibong DRRM framework. Ayon kay Legarda, ang paghahanda ang susi ng kaligtasan at maging epektibo ito upang kapag sama-sama tayong kumikilos. Hindi ito dapat nanatiling plano lamang kundi ginagawa ng bawat pamilya at barangay. Kailangan siguraduhin din na bago pa man dumating ang panganib, handa at protektado na ang lahat. May magandang strategy ho tayong sinusulong para ho sa pangangalaga ng kalikasan. Mabawasan natin ang mga landslides at mga pagbaha. Magtanim ng kawayan at kalikasan sa mga gilid ng ilog at gilid ho ng mga kalbong bundok. Magandang umaga, Pilipinas! Kumakalat na AI-generated video na may negatibong mensahe ni MP Attorney Najib Sinarimbo mariing kinundina. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Naalarma ang kampo ni Member of Parliament Deputy Majority Floor Leader Attorney Najib Sinarimbo kaugnay sa AI-generated video nito na kumakalat sa social media na nagbibigay ng maling impormasyon na mas lalo manong magpapalalim ng galit at pagkakahati-hati ng community sa BARM. Sa pahayag mula kay Attorney Sinarimbo, mariin itong kinukundina ang paggamit ng AI at ng iba pang makabagong teknolohiya sa internet upang magpanggap ng mga salita, kilos o pahayag ng isang tao na isa manong malaking panlilinlang. Malaya o mano tayong magkaroon ng magkakaibang mga pananaw at paninindigan, ngunit ang pagkakaiba sa politika ay hindi manong lisensya para manlinlang at magpakalat ng puot at gumamit ng teknolohiya upang mag-imbento ng kasinungalingan sa Bangsamoro na ngayon ay may bigat na pinagdaraanan ayon pa kay MP Attorney Najib Sinarimbo. Ang pagpapakalat na naturang peking content ni Attorney Sinarimbo ay nag-uudyok ng galit at walang maitutulong sa anumang aspeto, kundi layunin lamang nito ay ang manggulo. Bilang abogado at sa tulong ng Cybercrime Department ng NBI, iniipon na ang mga dokumento kaugnay sa mapanirang post upang matunton ang pinagmulan nito at kung sino ang mga taong sangkot dito. Hinihikayat ang publiko na huwag i-share o i-re-upload ang naturang video dahil sa ito'y peke. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 33 minutos na makalipas ang alas 4 na umaga. Mga misis, ang may araw pa si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, ang may dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you.
Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Samantala, pinarangalan nga ng Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation matapos itong mag-remit ng kabuang 5.67 billion pesos sa National Treasury para sa mga kinita nito noong 2025. Tinanggap ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang Certificate of Recognition mula sa Pangulo. Ang PAGCOR ay ikalimang pinakamalaking nag-remit ng dividendo sa pamahalaan sa hanay ng 50 government-owned and controlled corporations. Sa kanyang talumpati, sinabi naman ng Pangulo, mahalaga ang papel ng mga GOCC sa pagsusulong ng kaunlaran sa bansa. Ayon naman kay Chairman Tenco, magsisilbing inspirasyon ang pagkilala upang higit pang pagbutihin ang trabaho, ang tungkulin ng mga taga-PAGCOR. Ang 5.67 billion pesos na dividendo ay katumbas na ng 50% ng net earnings ng PAGCOR nito nakalipas na taon at yan kinakailangan turn over sa gobyerno alinsunod sa Republic Act No. 7656 o Dividends Law. Ayon naman sa Department of Finance, sumabot na ng 147.15 billion pesos ang kabuong dividendo ng 50 GOCCs na nairemit para sa 2026. Pagbisita ng Pangulong BBM sa Davao, pagpapakita lamang na walang pinapaboran ng administrasyon, ayon naman kay Executive Secretary Ralph Recto. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Walang pinipiling lugar, walang pinapaboran. Iyan daw ang pinatunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpunta sa Davao Region nitong Martes, isang araw matapos ang kanyang SONA. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, muling ipinakita ng Pangulo ang kanyang estilo ng pamamahala na patas at kung saan kailangang tulungan ay pupuntahan. Binigyang diin ni Recto na ang pakikipag-ugnayan ni Pangulong Marcos sa bawat lugar ay dahil sa kagustuhan ng mga tao at walang kinalaman ang kanyang popularidad sa scheduling ng kanyang mga aktibidad. Katwiran ng palace official, hindi naman tatakbo ang presidente para sa re-election kundi pinatatakbo niya ang bansa. Ito ay ang kagandahan ng pagiging malaya mula sa anumang ambisyon sa politika dahil ang kanyang mga plano ay hindi dikta ng anumang electoral calculus. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga seafarers natin na pabalik na ng Pilipinas. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Taipei, sa Taiwan. Uy, sama natin sa ating dasal yung mga Pilipino dyan po sa Japan. Ha? Matindi pa rin ho yung epekto sa kanila ng isang malakas na pagyanig. Meron dung dinadayong castle, ang naapektuhan din ng malakas na paglindol dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu sa ating pong mga Pilipino dyan po sa Japan. Baka pabalik na ho kayo ng Pilipinas Huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants sa mga raw material, galing din po sa anin ang ating mga magsasaka. E-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Kaya nga pong pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Sino nga daw bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! Halos siyam sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang mahusay ang pagganap ng kanilang district representatives batay sa resulta ng inaugural National Momentum Survey. Ayon kay House Deputy Speaker Jay Kong-hun, lumalabas sa Momentum Research Survey na 85.7% o halos 86% ng mga Pinoy ang nagbigay ng maganda o napakagandang grado sa kanilang mga district representative na niya ay patunay ng mataas na tiwala ng publiko sa mga mambabatas sa kanilang nasasakupang lugar. Sinabi ni Kong Hun ay pinapakita ng resulta ng survey na nanatiling mataas ang tiwala ng publiko sa mga district representative sa iba't rehiyon at grupo ng mga botante dahil nakita ang kanilang mga ipinagtitibay na mga batas.
constituency services at direktang pagtulong sa kanilang mga nasasakupan. Pinakamataas ang positibong marka sa Luzon na may 87.3%. Kasunod ng Visayas sa may 87%, ang Mindanao naman 83.3%, habang 82.6% para naman sa Metro Manila. Dagdag pa na kongresista, pinakamataas ang suporta mula sa mga botanteng pro-Marcos na may 94.6%, habang nananatiling mataas din ang positibong marka mula sa mga independent, maka-Duterte at maka-oposisyon. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Regular cash withdrawal para sa Confidential and Intelligence Fund ng OBP, questionable ayon naman kay Senator Ping Lacson. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpaz, RS28. Raymond, good morning. Hinimok ni Senador Panfilo Ping Lacson ng prosecution at depensa na magpresenta ng testigo na makapagpaliwanag sa tamang paggamit ng Confidential and Intelligence Fund o CIF sa day 10 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na iprinisinta ng prosecution ang dating manager ng Land Bank sa Show Boulevard na si Violeta Constantino. Kinumpirma nito ang 4 na cash withdrawal ng Office of the Vice President na tig 125 million pesos. Ito ay noong December 2022, February, April at July 2023. Ayon kay Lacson, questionable ito batay sa kanyang karanasan sa law enforcement dahil naging regular na quarterly ang withdrawal ng parehong halaga ng pera. Paliwanag ng senador, ang intelligence fund ay wini-withdraw lamang kapag may malaking operation na kailangang paghandaan. Ngunit sa nangyari sa OVP ay naging regular ang release at cash withdrawal. Tinawag na unusual ng dating manager ng Land Bank ang cash withdrawal ng Office of the Vice President dahil karamihan ng kanilang mga transaksyon ay sa magitan ng cheque o kaya ay online transaction. Narito si Senador Ping Lacson. Sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund para nang sa gano'n naman ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter? Kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Pagpapalit ng ilang pwesto sa Kamara ay pinatupad doon. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regunan, RS12. Manang Milky, good morning. Nagpatupad ng bahagyang regodon sa Kamara gaya sa hanay ng mga miyembro ng Commission on Appointments at ilan pang pwesto sa kapulungan. Sa plenaryo nagmosyon si House Majority Leader Sandro Marcos at itinalaga si Camiguin Representative Jordin Jesus Romualdo bilang miyembro ng CA, kapalit ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V. Naitalaga rin sa CA sina Abono Party List Representative Robert Raymond Estrella, kapalit ni TGP Party List Representative Jose Teves Jr., Cavite Representative Roy Loyola, kapalit ni Quezon Representative Wilfrido Mark Enverga at Camarines Sur Representative Arnie Fuentabella, kapalit ni Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez. Naitalaga naman si Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores bilang bagong House Deputy Majority Leader. Si Flores ay kasalukuyang miyembro ng House Prosecution Team na bahagi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang komite ni Flores na House Committee on Dangerous Drugs ay mapupunta kay Las Piñas City Representative Mark Anthony Santos. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, kumpiyansa naman ang prosekusyon na makatutulong ang testimonya ng dalawang dating Land Bank officials para pagtibayin ang nauna ng pahayag ng dating aide ni VP Inday Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ayon kay Lanao del Sur Representative si Alonto Jong, tagapagsalita ng prosecution panel, tila pinatutuhanan ni na dating Land Bank branch managers Violeta Constantino at Nenita Campuzano ang affidavit ni Madriaga na tinalakay sa April 14 hearing ng House Committee on Justice.
Sa naturang pagdinig, ipinahayag ni Madriaga na inutusan siya ni BP Inday Sara para mag-deliver ng 4 na malalaking bags na naglalaman ng 125 billion pesos confidential fund noong December 2022. Iginit na Jong, tumutugma ito sa testimonya ni na Constantino sa impeachment trial kahapon na isang tauhan ng Office of the Vice President ang nag-withdraw ng cash sa kabarehong petsa at inilagay ang nasa 125 billion pesos sa 4 na gym bags. Naniniwala si Adjong na hindi ito gawa-gawa lamang dahil malinaw na magkakatugma at may pagkakapareho ang pahayag ni Madriaga at ng dalawang managers patungkol sa questionable confidential fund ni BP Inday. Hindi na hihilingin ng House Prosecution Panel na mag-inhibit si Senator Pia Cayetano sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang ipinost na video na manoy edited. Ayon kay House Private Prosecutor Jay Tolosa, binibigyan nila si Cayetano ng benefit of the doubt at naniniwalang sila na may posibleng paliwanag sa pagkakapost ng naturang video. Sinabi rin ni Tolosa na ang kanilang pangamba ay ang posibleng paglikha ng impresyon sa publiko na may mga senator judges na nakabuo na ng pasya sa kaso na maaaring makasira sa tiwala sa impeachment court. Una nang giniit ni House Prosecutor Congressman Chel Jokno na nabago ang konteksto ng kanyang pahayag sa ipinost na video ni Cayetano tungkol sa kahilingan ng prosekusyon para sa bank o para sa mga bank at iba pang records ng Vice Presidente. Kasama na natin ngayon si Direktor Teresito Toto Bacolcol ng PBOX. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Yes sir, magandang umaga rin po sa inyo. Kumustang may ano ho ba? May nasundan pa ho ba yung lindol kagabi? Anong lindol po? May malindol tayo sa Catanduanes, sa may tayo sa may Quezon. Yung kagabi na naramdaman sa Metro Manila. Quezon yun? Galing sa Quezon yun. 5.0 moderate size magnitude earthquake lang. Naman, ang pinakamataas na intensity is yung intensity 3 sa may Quezon City, intensity 3 din sa may Humalig, Quezon, sa may Kapalonga, Jose Panganiban, Camarines Norte, intensity 3. Ano yun? Magkaiba yun, ano? Hindi isang fault ang gumalaw? Mayroon tayong sa, yung isa naman, most likely sa Philippine Trench ito, sa may Catanduanes, maging 5.5. Dok, nakita naman natin yung extent ng damage sa Japan, ano ha? Ganun nakatindi yung preparation ng Japan. Halos sa way of life na nila yung kanilang preparedness sa pagyanig, pero marami pa rin na disgrasya. Yes, kasi magnitude 7.1, that's already considered as a major earthquake. And medyo mababaw. Nasa lupa yung source ng lindol. So yun nga, isa talaga sa kailangan natin paigtingin pa natin is yung preparedness na dapat sundin talaga natin yung building code kasi yung lindol naman hindi yan nakakamatay. It's the collapse of man-made structures that may claim lives. So katulad ng nangyari sa Japan, tama kayo kahit matindi na yung paghanda nila. Pero may mga casualties pa rin. Hindi ba ibig sabihin nun yung kanilang engineering will not supply or withstand yung ganong kalakas na lindol? Yung atin ho ba? Kasi mas moderno yung kanila. Mas earthquake resilient yung kanilang mga structure dun eh. Yes po. So yun talaga isa yan sa mga kailangan natin paigtingin. Although katulad nga nakita natin sa Japan, medyo high-tech na sila and yung sumusunod talaga yan sa building code. Pero may mga nasira pa rin. So, dapat tayo kailangan pa rin natin mas maigting pa na paghanda. Kasi nga, kung sa Japan nga, again, sila yung, when it comes to earthquake preparedness, mas advanced laki sa atin, may mga nasira pa. Ang malaking factor doon is yung shopping mall. Yun nga eh. Collapse. Oo. Nagkaroon din po kasi ng gas explosion. So, yun yung... Anong gas explosion? Yung impact nilang, ang tawag dito, LPG, yun yung nag-trigger ng mas malaking damage. That's right. Nagkaroon ng gas explosion is ang shopping mall. Kasi nga, operating hours na yun, ano?
That's right. So yung pagguho doon sa second floor ba yun o third floor ng malaking mall, dahil hindi yun dahil sa sa shaking, kundi dahil sa explosion. Yun yung in-investigate nila. Pero yun na nga, nagkaroon ng explosion doon sa shopping mall. So, nagkaroon ng nasira yung building. Tayo ba may mga similar structure ba na gano'n? Sumagay, hindi naman nakabaon dito sa... Hindi, pero may mga mall din sa atin na nasa ilalim yung storage ng di ba? Ng mga ng gas. Yes po, pero isa din sila, kailangan siguro natin paigtingin rin yan kapag sa building code natin, yung nag-inspect na dapat sigurado tayo na sigurado natin na safe yung ating mga kapag may mga storage tayo, gas storage. May inventory ba tayo kung ano yung mga building na yun? Kasi kasi naka-pipe talaga, di ba? Nasa pipe yung kanilang tawag dito, supply ng gas. Bibihira naman doon yung talagang kahit nga mga bahay, di ba, Director? Supplied yung nasa system na parang Amerika. Yes, that's right. Dito sa atin, hindi naman yata lahat hindi, tsaka wala yata naka-pipe eh. Wala, yung gasol natin nasa labas eh. Ang LPG natin nasa labas eh. So, yun naman ang kaibahan sa structure natin kung ikukumpara dito sa mga advanced countries na ganun yung design. Yes, that's right. Okay. Pero just the same, kinakailangan natin ng iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin. How safe is my home? Tama, no? How safe is my house? My house. How safe is my house? Ayun, Iba kasi pag home ang sinabi natin, nandun na yung mga pamilya. Pero ito, bahay lang yung structure. How safe is my house? Ayan, Yan po yung app na inyong gamitin. I-download ho ninyo dyan. Sagutin ninyo ng masinsinan. Huwag nyo dadayain ang sarili nyo. At nang sa gayon, matiyak natin na meron ho tayong sapat na kahandaan. Director, thank you for joining us, Maganda. Teka muna, ayoko itanong sa inyo, pero kumusta yung mga lindol? Mga bulkan natin? Well, Taal Volcano is alert level 1. Yung ngayon volcano nasa alert level 2 pa rin. Ongoing pa rin yung effusive eruption niya simula ng January 6. And then, yung Canlaon volcano naman nasa alert level 2 pa rin. And then yung Bulusan volcano nasa alert level 1. Okay. Walang nagpakitang gilas for the past 24 hours? Lately, ang nagpakitang gilas is yung Bulusan volcano. Dumami yung volcanic earthquakes natin. Pero hindi naman yung record natin for this year. Okay. Sige. Director, thank you Magandang umaga. Ingat po kayo. Yes, maraming salamat. Maraming salamat. Si Director Teresito Toto Bacolcol. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po postbiotic with lactocostine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactocostine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang tayo natutulog, itinataboy po yung mga toksin sa ating katawan. Pagkagising natin, may panibago tayong sigla. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Inilamang ho yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, may mga katanungan po kayo, mag-check po kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan, handang sagutin ang inyo pong mga katanungan. Ulitin natin, 0931-033-2871. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug at Amesco Drug. At para nga pala doon sa mga nagtatanong, tuloy pa hanggang katapusan ho ng July. Yung kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala,
Ang utabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Magandang umaga kay Jundi Makutak dyan sa Mindanao. Hinamo naman si Senator Lauren Legarda ang mga nagsipagtapos sa Batangas State University. Huwag tanggapin ang mediocrity sa kanilang mga profesyon. Gamit ang tatlong revolusyonaryong bayani ng Batangas bilang huwara ng disiplina, tiyaga at linaw sa paghatol na kinakailangan sa kanilang mga karera. Sabi po ni Senator Legarda, anumang propesyon ang kapuntahan ng mga nagsipagtapos kapag may taong nagtitiwala sa kanyang kaalaman, oras, serbisyo o pasya. May buhay at kinabukasan na maaaring maapektuhan ang kanilang trabaho. Kaya huwag daw humasanay sa pwede na. Huwag ninyong hayaang maging sapat ang halos tama kung may pagkakataong gawin itong tama. Dapat huwag yung near perfect. Ano, ha? Sa ika-58 pagtatapos ng Batangas State University nitong nakalipas na mga araw, tinukoy ni Legarda ang tatlong Batanggenyong humubog sa kalayaan ng bansa. Si General Miguel Malbar ng Santo Tomas, huling general na nagbaba ng armas. Si Marcela Marino Agoncillo ng Taal, tumahin ang watawat ng Pilipinas sa loob ng 5 araw. At si Apolinario Mabini ng Tanawan, kilala bilang utak ng revolusyon. Iniugnay ni Legarda ang bawat bayani sa mga programa ng mga nagtapos. Ang disiplina ni Malbar para sa criminology graduates, ang tiyaga ni Agoncillo para sa hospitality management graduates, at ang instinct mula sa tatlo para sa tourism management graduates upang maipakita sa mundo ang mga isla, kasaysayan, pagkain at pamayanan ng yung mga iba't ibang mga pamayanan dito po sa Pilipinas. Sinabi pa ni Senator Legarda, dapat dalhin ang bawat graduate ang ugali ni Mabini, na basahin ng mabuti ang mga pasya upang makita ang kailangang itama. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Mamigay muna tayo ng pera! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Popcorn Purple Eternity ay nasa barangay 109 Grace Park, Caloocan City. Ayan, ha? Sa mga taga-barangay 109 Grace Park, Caloocan City, lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. May nag-iikot na tropang pogi dyan. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ito talagang si Sherwin. Saan na naman napulot nito? Invigil. Ayan. Invigil. Ayan. Yan doon po ang ating word of the day. Invigil. Lagay nyo daw, nakikiusap yung mga taga Davao. Ilagay natin yung ating word of the day dahil para matuto din sila ng spelling. Invigil. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin niyan ay linlangin. Sa Cebuano, limbong. Sa Ilocos naman ay alilawen. Alilawen. Yan, ha? Invigil ang ating word of the day. Magandang umaga, Pilipinas! Napasok na rin ang H5 bird flu virus ang Australia. Kinumpirma ni Chief Government Veterinary Officer Beth Cookson, may mga local transmission na ng H5 strain sa mga wild bird. Ang unang kaso ay na-monitor sa isang migratory seabird nito lamang Hunyo. Batay sa ginawang pagsusuri, mabilis na kumakalat ang virus sa mga greater crested tern na naninirahan naman sa South Australia. Gayunman, wala pa namang napapaulat na mass mortalities at hindi pa apektado ang poultry industry. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, 2 minuto na lamang bago alas 5 ng umaga. May huli na si Sherwin Alparo.
tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Yes, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel. Dito nga sa may Barangay 109 sa 8th Avenue. Dito yan sa may Barangay 109 sa 8th Avenue sa Grace Park East, no? East ba to? Grace Park East sa Caloocan. Huling-huli natin itong importer. Umi-import siya ng mga tinapay dito sa yung bagsakan ng tinapay. Dito yan sa may 8th Avenue. Magandang umaga po. Pangalan niyo po? Chris Canlas, good morning po. Tatay Chris, magandang umaga. Ano mga binili mo ngayon dito sa bagsakan ng tinapay? Mga tinapay na Monay. Monay, may pagong, may otap. May pagong ha? Ayun, pakita mo nga yung mga pagong. Ayan, no, sa likod ng sasakyan niya. Ayan, no, ang daming tinapay. Ha? Dito pala yung bagsakan. Yung outlet na bilihan ng mga tinapay. Yan. Galing pa sa mga probinsya tong mga tinapay na to. May Bulacan, may Laguna. Galing minsan dito lang sa Caloocan. Yan yung mga pinang-re-resell. Magkano ang tinda ng mga ganyan mga pagong? 6 pesos lang ho. Sa retail na yon? Retail po. Sa wholesale? Basta may less lang, mga 10 pesos lang. Talaga, kaso yung gasolina. Wala tayong magagawa. Talagang kailangan Ano ulit pangalan nyo? Chris Canlas. Si Tatay Chris, Kuya Angel. Anong probinsya ni Tatay Chris? Bacolod do. Timang Granon. Hindi naman masyado. Hindi masyado. Hindi lang halata. Mayaman sa tinapay po. Gipalag, gipiko, tinapay. Ginapalag, ginabigo. Sinupod mo, Dre? Sinupod mo? Ako lang mag-isa, wala si Mrs. Sa din mo si Mrs. May may kunting naramdaman. Pero Dre gyapon siya sa Manila, Gastar? Sa Valenzuela po. Sa Valenzuela. Sa din mo dalon ng tinapay, Valenzuela sa pa? Valenzuela po. Okay. Sige. Every night yan ang namin, 8 o'clock. Halong pirmi ha, halong pirmi. Sige, salamat. Salamat. Tatay Chris, dahil sino paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Angelo Palmones po. Si Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you. Bali kapital ka. Salamat. May kunting na. Dungag Maraming salamat Singlon mo si Mrs. Kapag nasagot mo pa yung ating word of the day, Kuya Chris, makukuha mo rin ating medium component. Unbigel, yung Invigel. Ayan. Tama ba ang pronunciation ko? Sherwin, Bacolod. Sherwin, tama. Invigel, tama. Invigel. Ayan, oo. Kanang Invigel, ibig sabihin ay? Ilaron. sa Ilonggo, ano gani? Ano manlimbong yapo, no? Malibog po? Hindi, manlimbong. Baya tayo malibog. Sorry. Manlimbong ba? Manlimbong, limbungan yung mga umuupod. Yung malimbong sa Ilonggo kasi lulukuhin. Ano yung nandadaya. Madaya. Dayaon. Dayaon, sige. Ayan na, sige. Nakuha mo, Tatay Chris, ang ating medium component. Patid sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron kang bango ng 1,000 bulaklak. Yan ang Charm Popcorn Purple Eternity. Kapag ginamit sa inyong mga damit anlawan, ay babango ang inyong mga damit na simbango ng 1,000 bulaklak. Katid sa atin ang Charm Popcorn Purple Eternity at pinakabago disenyo na DZRH t-shirt. Plus meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Tatay Chris, ano masasabi kay Kuya Angel? Thank you, Sir Angel. At saka sa DZRH. Isa pa yan. Sa opportunity na binigay niyo sa akin. Isa pa yan. Salamat. Oo. Halong ha. Maraming Basta salamat, halong lang. Tatay Chris. Ano daw? Halong. Ingat. Halong. Ingat rin kayo po. Ayan. Halong ka rin daw. Ayan. Sa mga nais manalo ng 1,000 pieces. Lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na sa sunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Na isang oras, 4 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang Umaga Pilipinas, kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Sa mga nakakalimot, Thursday pa lang tayo ngayon, July 30, 2026. Balik tayo sa mga balita. Formal lang nanumpa bilang presidente ng Peru si Keiko Fujimori. Sa kanyang ika-4 na pagtatangkang maging pangulo, nanalo sa halalan si Fujimori matapos na lumamang ng halos 50,000 votes sa kanyang mga kalaban. Siya ay manunungkulan bilang presidente ng Peru hanggang 2031. Kasabay ng pagkakaupo niya sa pwesto, inanunsyo ni Fujimori ang kanyang planong mag-deploy ng militar sa mga lugar kung saan talamak ang mga krimen, drug trafficking at illegal mining. Si Fujimori ay anak ng dating Pangulo na si Alberto Fujimori na nakulong dahil sa korupsyon at crimes against humanity sa ilalim ng tinawag nitong laban kontra terorismo ng kanyang administrasyon. Si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways mukhang nakabalik na ng Metro Manila. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya. Magandang umaga. Nakatulog ka na ba? Anong oras kayo dumating ng Manila kahapon? Kagabi? Kagabi po. Kagabi? Naku, pasensya na ho kayo ha. Pero kukumustahin. No problem. Oo, kasi 10 oras na yata ng gabi kayo nakabalik ng nakauwi ng bahay, Secretary. Ano, ha? Okay lang po. Oo, inikot mo ang Mindanao eh. Galing Davao, nagpunta ka ng Jensan. Opo. Oo. Pero, Sec, bago ho doon sa inyong inspeksyon doon, alam ko isa sa mga mando na ibinigay sa inyo ng Pangulo, tiyakin na resilient tayo sa malalakas na pagyanig. Nakita naman natin yung damage na ginawa ng lindol sa Japan nitong mga 28, antindi. Tayo ho ba may kakayahang kung hindi man siguro mabawasan yung damage, mabawasan yung bilang ng mga mamamatay o masasaktan pag tumama ang biguan? Opo, kailangan po talaga magtulong-tulong ang national at lokal na pamahalaan. Pati na rin ang ang pribadong sektor natin. Kagaya ng nakita natin sa Gensan. Alam mo, ang pinaka-importante talaga, Kuya Angelo, na talagang mabilis ang responde. Kasi pag tumama ang halimbawa, yung sa Gensan, tsaka sa Sarangani, 7.8 yun. Mas malakas pa yun kaysa sa tumama sa Japan. Southern Japan nung nakaraang araw. Talagang talagang wala ka nang magagawa at talagang kailangan mong siguraduhin na lang na yung pag-responde natin mabilis. Pero ang inutos din ng Pangulo is kailangan reviewin na rin natin yung National Building Code natin. Matagal na. 20 years na yan Oo. 20 years na yan na walang pag-revisa. So kailangan na nating reviewin yan. Kasi hindi lang naman mga struktura na gawa ng gobyerno ang kailangan nating siguruhin. Pati yung mga gawa ng pribadong sektor. Oo. Kaya halimbawa, nung nakita nating gumuhong building sa Pampanga. Wala pang lindol. Marami tayong nakitang wala man ng lindol yun. Oo. Pero klaro, nakita na natin sa mga resulta, substandard ang pagkagawa. So, kailangan talaga mas maging stricto tayo dyan. So, talagang kailangan na
panahon na para reviewin natin yung national building. Ano specifically sa building code ang ating dapat na pagtuunan when it comes to the, earthquake mitigation, Secretary? Unang-una dyan yung materials na ginagamit. Kuyangin. Halimbawa, dito sa Angeles, nakita natin na may mga materials na mga bakal na ginamit na talagang medyo hindi sapat, no? Kaya yan gumuho dahil dun. No? So, iniimbestiga na yan ng NBI ngayon, nagpo-provide tayo ng input. Pero kailangan talaga mas maging strict tayo sa standard, pati na rin sa enforcement. So marami na kasing teknolohiya in the past 20 years na kailangan na-incorporate na natin sa building code. Pati standard ng mga materials, kailangan nandiyan na pero mas matibay. Pero like for example, sabi nga ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa oil. Sabi niya, haharangin natin yung oil, pero sa marking naman sa pag-check ng mga oil smuggling, yung kung may wala naman silang sapat na competency. Pagdating hubas sa pagsiguro na hindi substandard yung mga nai-import nating bakal, meron na rin tayong programa to improve the competency ng mga frontline natin sa mga border natin. Kaya pagkakasin natin yun, Angelo. Pero at the same time, alam naman natin kung alam naman ng industriya kung ano. Lalong-lalo na ng mga engineer, di ba? Yes, alam naman nung pribadong sektor, lalo na yung mga private industries natin, yung mga private associations natin sa structural engineering. Na alam nila kung ano yung substandard, ano yung hindi. Ang problema lang talaga, unang-una, hindi, may mga nakakalusot o may mga pinapalusot. No? Kaya kamukha halimbawa, itong sa Angeles, kailangan managot yan hindi lang yung may-ari ng building na pinagawa, kundi pati yung paano ba nakalusot yan? No? So, kailangan tignan din natin yan. Ang mga LGU ba may ganun ding competency kung sa bagay? Dapat maging bahagi yun ng amendment natin ng building code. Kailangan pagkakasin natin na Kuya Angel. Pero tingin ko ang way lang naman is makipagtulungan sa pribadong sektor kasi ang pribadong sektor naman alam nila meron na silang kakayahan dyan. So kailangan talaga makipagtulungan. At saka siguro hindi naman din nila gugustuhin umabot sa trahedya dahil dignidad, pangalan at lisensya nilang nakataya, di ba? Tama po. Kaya yung ibang nagpapagawa ng building, huwag kayong masyadong magtipid. Baka akala yun ang problema Maraming nakakalusot Kasi nga, syempre gustong makatipid, pero substandard naman, ayan tuloy yan. Kung sa bagay. Yung namatay sa Angeles. Wala mang yung gindol yun. Pero ang sabi nga ng Pangulo doon sa SONA, dapat na maging priority measure talaga yung amendment ng building code. Tama po yan. Isa yan sa mga isinusulong ninyo. Pero sana nga din nabanggit sa SONA yung mga ginagawa ninyo na mabilis ang paghupa ng mga tubig baha, di ba? Binabaha pa rin tayo, pero mas mabilis nang humupa, di ba? Higit natin kasi alam mo, sabi nga ng Pangulo, Kuya Angelo, na kapag ang pera ginamit, hindi ninakaw, ginamit ng tama, at tama ang plano, tama ang pagkagawa, makikita mo may resulta talagang maayos. Kuya Angelo, nakikita na natin yan. Sa mga ibang in-implement natin na late last year at early this year. No? Na meron talagang magandang epekto. Pero kailangan gawin natin sa buong bansa. No? Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar. No? Kasi sa Davao, ang tagal ng problema nun tawag din, lalo na yung doon sa may district. Nakakalungkot, nakakagalit talaga, Kuya Angelo. Nagpunta ako doon sa lugar kung saan talaga bumaha ng grabe. Ito, hindi ito nanggaling sa akin. No? Nanggaling ito mismo sa mga residente po doon. Sabi nila sa akin, noong 2019, nagkaroon na ng ganong klaseng baha. Na tandaan mo, Kuya Angelo, hindi man lang umuulan noon, nung bumaha sa Davao City. Ang ulan nanggaling sa bundok. Sa taas. Sa Mount Apo. No, nangyari din daw ito noong 2019. Pero ang napansin ng mga kababayan natin, walang halos ginawa simula noong 2019 hanggang naulit na naman ngayon, nung last week. No? Kaya talagang nakakaawa at galit na galit yung mga kababayan natin doon.
Yung So, pinabas nila yung sa anong solusyon, Sec? Ang sabi nyo daw, maglagay ng mga catching dam, rainwater catching dam upstream. Unang-una, may tatlong kailangan gawin. No? Yung kasing mga dam, at medyo matagal pa yan. Hindi yan mabilis gawin. No? Kuya Angelo. No? Pero may dalawa kaming gagawin immediately. Pinaumpisahan ko na. In fact, nag-mobilize na yata ng equipment today. No? Nagpa-mobilize na tayo one day after. Unang-una, kailangan i-dredge natin yung Talomo River. Ay, nako. Oo. No, ang sabi sa akin ng mga kababayan natin doon, no, pati yung kapitan, parang wala na, 10 years na yung nakalipas, walang dredging na nangyayari doon. Hindi mahirap gawin yun. Oo. No, hindi mahirap, hindi matagal. So, immediately kailangan tayo mag-dredge. Kasi, mababaw na yung Yung Talomo River. Yung river Ibig sabihin, itong nakaraang mga ilang taon na umuulan galing sa bundok, pababa ng pababa, yung putik, yung buhangin, galing sa bundok, pababaw yung Talomo River. May pondo na? May pondo yan, Sec? Alam mo, maintenance dapat yan eh. Maintenance dapat ang dredging eh. Oo. Dapat yan ginagawa every year. Pero ang sabi sa akin doon, nakalipas na yung 10 taon, wala pa silang nakita ng dredging na nangyari doon in the last 10 years. Saan napuntang pondo? So, hindi ko alam. Ang bilyon-bilyon ng binuhos dyan. Wow. No, hindi ko alam. So, pero aabot din naman tayo doon. Aabot din tayo doon. Titignan din natin kung saan napunta yung pondo dyan. Saka kung sino ang dapat mag-vote. Pero, kailangan umaksyon muna tayo. Hindi umaksyon ng mahigit 10 taon eh. Oo, kailangan So, unang-una yun, kailangan tayo mag-dredge. Ikalawa, meron akong napansin doon na merong dike na mas mataas doon sa isang portion ng community at mas mababa doon sa isang portion. Ipinakita sa akin yun mismo ng mga residente, kaya medyo naglakad ako ng malayo-layo na. Oo. Hindi pupunta sa community yung tubig na nanggaling doon sa mataas na dike. Lalabas. Hindi. Oo. Kaya nga, tinanong ko doon po ba doon sa area na mataas ang dike, kumusta yung damage? So, sinabi sa akin mismo ng mga residente na hindi masyadong naapektuhan yung area na mataas yung dike. So sabi ko, bakit hindi ito tinuloy na same na height? Bakit merong mataas, merong mababa? So hindi din makasagot sa akin yung district engineer. So yun, pinapagawa na rin natin. Yun, kayang gawin yun ng mabilis. Pero ang nakakalungkot, bakit hindi ginawa after na bumaha ng matindi doon 2019 onward? Hinintay pang may mangyari uli. At ikatlo, yung sinasabi mo na merong master plan kasi ng 2023 na hindi na-implement pa. Kasama doon yung mga detention basin sa upstream, tsaka mga dam, no? Kasi kaya tayo magaling ng mga dam eh. No, so yun, pinapa-disenyo na natin, pinapagawa na natin yung plano para ma-implement na ng mas mabilis. Magkano yun? Magkano yun, Check? Hindi ko pa alam kasi wala pang plano. Wala pang plano, Kuya Angel. Okay. So, pero yan, medyo mas matagal yan ng konti. Pero meron na tayong magagawang immediately at dapat magawa na yun agad-agad. At babalikan ko po ang bangkal sa Southern District. Sa Talomo, Kailan nyo babalikan? After 1 month? Ito, magmo-mobilize na kami today. Okay. Siguro sa mga susunod na linggo, kapag meron ng progress tayo dyan, hindi naman kasi matagal yan gawin eh. So, yun ang pinangako ko sa mga residente natin doon. Tutukan natin ang balikan natin hanggat hindi maayos. Wag daw kayo masyadong magpagod para daw kayong babaeng walang pahinga. Hindi. Okay. Lumusin na natin. Alam mo sa dami ng problema natin, halimbawa, no, kikwento ko din lang sa iyo, kaya talagang walang choice. Kasi kung hindi ako pupunta mismo sa lugar, walang mangyayari. Hindi aayusin ang mabilis. Halimbawa, yung underpass sa Jensen. Yun sa Jensen, susunod ko na sana eh. Ang tagal-tagal na nun alam mo, 5-6 na taon yan in the making. Ba't hindi itinuloy?
Ba't hindi natuloy yun, Sec? Tinuloy naman, pero napakabagal. At napakalaking perwisyo na binigay niyan sa mga kababayan natin sa Jensan. Oo. No, pero nung nakita natin yan earlier, nalaman ko nung pagpasok ko late last year, at talagang tinutukan natin, talagang 24/7 na lang natin ginawa. Kasi, alam mo, kinuwento sa akin ng business sector dyan sa Jensan, up to 30 to 40 million a day ang perwisyong dinudulot niyan sa ekonomiya ng Jensan. Dahil sa pagbagal ng traffic. Dahil sa traffic, dahil sa hirap dumaan yung mga truck, yung mga logistics natin. Oo. At grabe yung perwisyo sa mga kababayan natin. Yung alikabok lang eh. Oo. Ilang taon nang inaalikabok yung major highway kasi yan sa Jensan. Kuya Angel. Diyan dumadaan lahat. Pero may pondo yun, ha? May pondo yun, Sec. May pondo, pero tiningi-tingi din. Tiningi-tingi din. So, ang problema, talagang hindi matapos-tapos. Meron pa nga natitirang 200 million na hindi pa na-release, no? Hindi pa na napopondohan. Pero awa ng Diyos, nagtulong-tulong kami ni Mayor Lori Pacquiao ng ating regional at district office at natapos pa rin natin once and for all. Kapon bukas na. Hindi na makapaniwala yung mga tao sa Jensan na natapos pa. Kasi parang 5-year nightmare yan. Oo. Salamat, ha? Paniwala na nagising na sila sa pangungot. Oo. Thank you. In behalf of the Filipinong mga resident ng Jensan, maraming salamat po, Sec. Pati yung underpass, usable na ngayon, ha? Ginagamit okay na. Nagagamit na. Siniguro ko lang na yung pump natin, gumagana. Lahat yung 3 pump. Kasi yan ang problema sa underpass, Kuya Angel. Kapag ang bomba, hindi gumagana ng tama, ano yan, no? Magbabahagan yan sa ilalim, lalo na ngayon, ang lakas ng ulan sa Jensan. Oo nga naman. Ganun din, dredging din ang kailangan doon. Pinuntahan din namin yung binaha doon, no? Last week. Itong nakaraang linggo lang. No? Itong Sunday. Nakaraang Sunday and Monday lang. Ay, nako. Grabe, Kuya Angel. Kailangan nga talaga magbago yung kultura sa DPWH, Kuya Angel. Basta hindi ko na kailangan pumunta. Kailangan gawin na. Yung RD na mismo, sila na mismo. Oo. Pag nakita nila na may delayed, nakita nila na may kailangan gawin, ura-urada sila na mismong magpagawa. Huwag table inspection. Di ba? Actual na inspection din. Oo. Yung inspection na susunod na araw, susunod na linggo, meron nang nangyayari, meron nang intervention na ginagawa para maayos agad. Oo. Sek, ingat po kayo at pwede na ho kayo magpahinga uli. Tulog na ho. Ingat po kayo at vitamin C. Ako ng Espanya ngayon. Dito naman. Sa Espanya kasi grabe yung pagbaha dyan last week. Paano naman? Natin magawa para naman maibsan natin yan kahit pa paano. Balahura naman. Nakita na natin sa G. Araneta, sa Taft, yung mga area na meron tayong ginawa. Talagang may mabilis. So, titignan natin ngayon kung ano pwede natin magawa naman sa Espanya. Balahura naman kasi kung magtapon ng basura din yung mga kababayan natin. Yun ang problema talaga din. Di ba? Pero tingin ko meron din tayong magagawang engineering solution dyan. Pero tama ka, Kuya Angel. Kailangan medyo magka-disiplina na yung mga kababayan. Hindi po pwede. Kasama ko si Yorme mamaya. Sige. Okay. Anong oras kayo punta? Nandun kami siguro mga alas 8. Alas 8. Sige. Malu, patutukan mo kay patutukan. Sino bang nandun? Si Tina? Si Tina. Alas 8 daw sa may Espanya. Sa may Espanya. Saan kayo mag-uumpisa? Sek. Sa may bandang UST po. Sa may UST daw. Yan. Sige, para makatutok dun si Tina mamaya. Thank you, ha. Sek, ingat po kayo. Salamat, Kuya Angel. Magandang umaga po. Si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Mamaya, alas 8 daw, Malu. Kasama niya si Yorme sa may UST. Check nila kung bakit kahit na gumawa na ho ng mga paglilinis ng mga estero dyan at mga drainage, bakit nitong mga nagdang araw, matindi pa rin yung pagba. Sa totoo lang, balahura yung pong mga nagtatapon ng basura dyan po sa may area na yan, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Good news muna tayo bago tayo mag-commercial mula kay Joy Jonaco live mula sa Washington. Nanalo na naman si Alex. Joy John. Nawawala si Joy John.
Kuya Angel. Ayun. Good news po ito. Good news. Matagumpay na tinalo po ng pambato ng Pilipinas na si Alex Ayala, ang defending champion ng torneo na si Laila Fernandez ng Canada sa nagaganap po ngayon na Mubadala DC Open 2026. Tinapos po ni Ayala ang laban ng hindi nagbibigay ng kahit isang set sa dugong Latino at Pilipino na si Fernandez. Naging dominante siya sa unang set po na nagtapos po sa 6-2 at ipinakita ang matinding tibay ng loob ng may panalo ang dikdikang ikalawang set sa pamamagitan po ng tie-break 7-6 na score. Kuya Angel, ito po yung sa second set. Kahit malakas po ang hangin dito ngayon dahil nagbabanta na naman po ang isang tornado, parehong kaliwete po ang dalawang manlalaro na nagbigay po ng natatanging hamon sa bawat isa. Ngunit sa huli po, mas nangibabaw po ang diskarte at husay ng Pinoy na si Alex. Dahil po sa tinatawag na massive win o napakalaking panalong ito, formal nang aabante si Ayala sa susunod na round ng kompetisyon. Ang pagkapanalo po sa isang dikdikang tiebreak sa second set ay nagpapakita ng tumataas po ang level ng karanasan ni Ayala sa ilalim po ng matinding pressures. Ito po ay napakalaking momentum nito para sa kanyang kumpanya dito sa Washington DC. Ang pagpapatalsik mismo sa defending champion na si Fernandez ay nagpapadala po ng malakas na minsay sa iba pang mga kalahok na walang inuurungan ng ating pambato na si Alex Ayala sa kahit sino pang mga manlalaro. Kahapon po ay tinalo din po niya ang dating tennis champion at pambato ng China na si Zheng Chen-Wen sa isang overtime set. Kuya Angel. Bakit ka nakabarong? Nanalo lang si Alex, nagbarong ka na. Ganun talaga. At dahil dyan, bumaba po ang Brent crude oil. Ngayon po, sa ating monitoring ay $92 kada bariles at ang WTI ay $84 kada bariles. Ang galing ha, from 98, 92 na ngayon. So, malaki ha? Oo. Kahapon si 100, di ba? Inulat ko sa iyo. 100, oo. Biglang bumaba ng 92. Pero hindi pa nagsasara po ang aming araw ngayon. Posible pang bumaba. O, di ba? Posible pang bumaba. Maaring bumaba pa. Titingnan natin ito. Sige. Update mo na lang mamaya. In the meantime, maraming salamat, Jojo. Ingat dyan. Thank you. Sige po, balik po sa inyo. Maraming salamat. At naglumalakas na naman ang hangin. Ayan, thank you. Si Jojo Ako live mula po sa Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki ho natin dyan po sa Texas. At saan pa ba itong mga bumabatin sa atin galing dyan ho sa Amerika? Spring, Texas. Good morning. Ayan, ha? At doon sa mga pabalik na ng Pilipinas, kung magpapasalubong kayo tayo ng tsokolate, wag ng imported. Nandyan po yung Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa mga kababayan natin na patuloy na tumatangkilik, tandaan ho natin na sa bawat nabili ho natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 27 na makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas, kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Pilipinas, ang oras alas 5:30 na po. Nanguna si Senator Robin Hood Padilla bilang top choice senator na iboboto ng mga botante para sa 2028 senatorial elections. Ayon sa pinakabagong survey ng Octa Research, nakuha ni Padilla ang 53.9% voter preference. Sinusundan ni na Senator Rapi Tulfo na may 47.4%, Senator Alan Peter Quitano na meron namang 45.4%. Kabilang din sa nangungunang pipiliing kandidato
Kung sakasakaling magka-eleksyon, si dating Senator Grace Poe, Pasig Mayor Vico Soto, Senator Loren Legarda, dating Senator Manny Pacquiao, Davao Representative Paulo Polong Duterte at si Ben Tulipo. Isinagawang survey July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive negative 3% margin of error. Oy, teka nga pala, meron hong mga nagpakalat ho kasi ng kung ano-anong mga kalokohan nitong mga nakalipas na linggo sa social media tungkol sa pagbibitiw ni Attorney Philip Jurado bilang Chief of Staff ni Senator Robin. Ang nauna post mo ngayon nauna. Ang nauna na post ang dahilan lang daw ay bala ka dyan. Fake ho yan. Hindi ho gano'n ang perma ni Senator Rudolph Philip Jurado. Ni Attorney Philip Jurado. Ayan, magkaiba ho. Ang totoo pala niyan, nag-resign na siya bago pa man magsimula ang impeachment trial at effective po July 31 ang pagtatapos ng kanyang termino bilang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla. Sa pagbubukas sa ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naging mainit agad ang sagupan ng prosekusyon at ng defense team. Sumiklab ang tensyon ang higit ni Prosecutor Representative Leila De Lima sa kanilang opening statement na hindi dahil sa confidential funds ang pondo ay ligtas sa mga opisyal na pagsusuri at accountability o maaari nang mag-imbento ng dokumento o ibulsa ang pera ng bayan. Pinalagan agad ito ni Attorney Michael Poa ng Depensa at sinabing naglalaman na ng conclusion of law ang pahayag ng mababatas. Dahil dito sinita ng presiding officer na si Cheese Escudero, si De Lima at ipinatanggal sa record ang pahayag nito at ipinatapos na agad ang kanyang opening speech. And the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw ito. Objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Kindly call your witness, Representative Chua. Ayun. Nasabot. Dating sekretary ho ng Justice. Bossing ng mga piskal ng Pilipinos noon. Ngayon ay Congresswoman Leila De Lima. Tinalakay sa pagdinig ang Article 1 o umano'y misuse of confidential fund ng Vice Presidente kung saan humarap bilang witness ng prosekusyon ang dalawang dating land bank managers. Pwersa ng Regional Mobile Force Battalion dumagsa naman sa burol ng pulis na nasawi matapos na masagasaan sa Caloocan matapos ang duty nito nung SONA. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Paipuntag Kuya Gijel hanggang kanina madaling araw ay patuloy ang pagdating ng mga bisita at kapwa pulis, kaibigan at mga mahal sa buhay upang magbigay ng pugay at pakiramay sa burol nitong si Patrol Manaalag Crisas Bantiga Heredero na kasalukuyang nakaburol sa NCRPO Mortuary Camp Bagong Diwa sa Pigutan Taguig. Pinangunahan mismo ito ng kanilang chief na si RFP NCRPO Force Commander Police Colonel Celso Rodriguez kasama ang mga opisyal ng Regional Mobile Force Battalion at mga kasamahang pulis ang pagdalaw upang personal ay paabot ang kanilang pakikiramay at pakikisa sa naiwang pamilya ng nasawing alagad ng batas. Ang biktima ko Indian ay bagitong pulis ay nasagasaan ito lamang Lunes ng gabi. Napauwi na ito ng Caloocan ng galing ito sa kanyang duty sa zona sa Batasan. Sa gitna ng katahimikan ng burol, naman ang matinding lungkot ng bawat kasamahan na nagbigay ng huling pagpupugay sa isang kapatid sa serbisyo na nag-alay ng kanyang buhay sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Arizona 3 Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Mainit na sapin ngayon itong Paksilica. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang eksperto sa banta sa kalikasan ng itinatayong data center sa iba't ibang panig ng mundo.
Ayon sa pag-aaral, ilang data centers ang gumagamit ng aabot sa 30 million gallons ng tubig mula sa aquifer hanggang sa mga local water resources. Kaugnay nito, maging ang mga residenteng may mga sariling balon na idinadaing na ang kawalan ng tubig. Babala naman ng mga eksperto sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa dami ng tubig na kinakailangan ng mga data center para manatiling malamig ang mga ito at maiwasan ang overheating, unti-unti namang nauubos ang pinagkukunan ng water supply. Idineklara ng United Nations na opisyal na pumasok ang mundo sa global water bankruptcy. Ayon sa UN, ramdam na maraming bahagi ng mundo ang matinding epekto ng water bankruptcy at posibleng malabo na itong maibalik pa sa dati. Batay sa report, mas marami na ang nakukonsumong tubig ng mga tao kaysa nalilikha at ibinabalik sa kalikasan. Kaugnay nito, unti-unti na rin nauubos ang ating water savings na dapat sana'y matagal o tatagal pa ng libu-libong taon. Lumalabas sa pag-aaral na 70% ng mga major water supply ay bumababa na ang antas ng tubig at sa katunayan kalahati ng malalaking lawa ay lumiit na sa punong 1990s. Dahil sa krisis na ito, nasa 4 na bilyong katao ang apektado ng kakulangan ng supply ng tubig taon-taon sa maraming panig ng mundo. Alam ba ninyo na milyon-milyong galong tubig din araw-araw ang kakailanganin para sa ipinapanukalang Paxilica AI Native Industrial Hub? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na target itayo sa New Clark City sa Tarlac, na nakatuon sa AI, semiconductor manufacturing at iba pang makabagong teknolohiya. Hango ito sa Latin word na pax na ang ibig sabihin po ay kapayapaan. Silika naman ay mula sa silicon dioxide, materyales na matatagpuan sa mga buhangin, quartz at mahalaga po ito para sa mga semiconductors. Bahagi ito ng US-led Paxilica Initiative na samahan ng mga bansang naglalayong gawing mas ligtas, matatag ang pandigdigang supply chain para sa AI at semiconductor activities. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang pagtatayo ng naturang AI data center ay mangangailangan hindi lamang ng kuryente, na ngayon po ay kulang na rin sa Luzon, kundi maging sa sandamakmak na supply ng tubig araw-araw para maiwasang mag-overheat ang server nito. Batay sa pagtaya, ito yung projection, nasa 5 hanggang 20 million gallons ng tubig ang posibleng makonsumo araw-araw para dito. Depende sa magiging pinal na disenyo o gagamiting cooling system. Kaugnay nito, nagbabala ang mga mananaliksik na ang konstruksyon ng Paxilica ay may kaakibat na matinding pressure sa lokal na supply ng tubig, lalo na kapag tumataas ang cooling demand. Sa madaling salita, ang Paxilica ay hindi lamang isang AI data center, kundi malaki at seryosong sapin patungkol sa kalikasan. Ang malaking tanong, handa na ba ang Pilipinas na maging AI powerhouse ngayong may dala itong matinding banta sa water resources ng bansa? Balansehin natin ang talakayan kasi ang sinasabi ng iba, yung mga tumututol daw po dito po sa Paxilica, pinopondohan daw po ng China. Yan, ha? Bayad daw ho ng China. Teka muna, ako ho bilang isang environmentalist at matagal na pong lumalaban para sa kalikasan, ang tinitingnan ho natin yung future para po sa ating susunod na salinlahi. Baka ngayon, totoo nga naman, makapag-generate ito ng trabaho. Di ba? Pero kung talagang maganda ito at mag-generate ng trabaho, daming walang trabaho sa Amerika. Ba't ayaw nila doon? Di ba? Kasi may mga pagtutol din. Pangalawa, ito yung pinakamatinding tanong na hanggang ngayon hindi ho nila nasasagot. Saan nila dadalhin yung wastewater na manggagaling doon po sa tubig na gagamitin para sa pagpapalamig o doon sa cooling system? Di ba? Saan ho i-dispose? Ibabalik mo sa lupa. Paano ang treatment doon? Gaano katagal yung treatment? Kung ang Japan na may mga kabagong teknolohiya na po sa disposal ng mga basura, di ba? Nagkakaproblema pa. How much more tayo? Pangatlo, asan ang IES? Bakit hanggang ngayon po-release pa ng DNR? Bakit yung ordinaryong kumpanya pag magtatayo ka ng building, ano ha? Hahanapan ka ng ECC, hahanapan ka ng IES. Bakit ito
itinatayo na, wala pa ring IES. Diba? Impact on Environmental Study. Bakit? May kumita ba dyan? Magandang umaga, Pilipinas! Yun lang gusto nating malaman. Bakit pinayagan ito na simulang magtayo? Ilang puno ang puputulin? Di ba? O pagpalagay na natin, sige mag-generate ho ng trabaho. Pero yung impact sa kalikasan, kasama dapat yun sa mga unang pinag-uusapan. Di ba? Dapat una yung kinukumply. Naalala ho, ito balikan ho natin yung itinayong Korean restaurant sa gitna ho ng lawa ng Taal. Abay, mantakin ho ninyo, 4 na taong nag-ooperate yung Korean restaurant sa gitna ng lawa. Ang linaw-linaw po doon, violation po yan sa water code. Di wala ho yung ECC, walang IES, walang building permit, walang barangay clearance, walang business permit. Pero nakapag-operate ng matagal. Ayun. Walang kumikibo. Pero nung nakarating ho sa atin, ipinademolis ho natin. Pinademolis. Di ba? Eto ngayon, mas malaki itong, kita ho natin kung gaano nagpabaya yung PAMBI at saka yung nagpabaya ang DNR. Di ba? How much more ito? Ang laki-laki. Ay, sus may. Kayo na hong, dadagsain na naman ho tayo ng trolls na pro-China. Ako po ay hindi pro-China, hindi ako pro-America, para po tayo sa Pilipino at sa susunod na salinlahi. Magandang umaga, Pilipinas! 43, makalipas ang 5:00. Magandang umaga, Pilipinas! Ako, ulitin ko po, hindi ho ako anti-development. Hindi po ako anti-technology. Ang inaantay ho natin ay yung pong paglalabas ng DNR ng IES. Ano bang impact sa environment na pag-aaral na ginawa nila? Para makita ho natin kung talaga ito talaga makakaperwisyo. Kung magbibigay ng trabaho, fine. Pero alam ho ninyo, sa totoo lang, ang hirap po lumaban para sa kalikasan. Unang-una, kalaban mo lahat. Nung nilalabanan natin yung pagkasira ng Taal Lake noon, persona non grata ako dyan sa bahaging yan ng Batangas. Dahil akala nila, sisirain natin, pipigilan natin ang hanap buhay. Nung makita nila na for sustainable development tayo at naging matagumpay yung writ of kalikasan at continuing mandamos, ayan, wala nang piskil, di ba? Labdan nila ako. Di ba? Ni piso ho, wala ho kaming kinita doon kapag sasampa ng kaso. Sino na magbabayad sa iyo pag para sa kalikasan, di ba? Yun lang ang hinahanap ho natin. Paano naman tayo magtitiwala sa DNR? Kita naman ho natin, National Greening Program, bilyon-bilyon ang pondong ibinigay. May nakita ba kayong nabuhay na bundok? Patuloy ho yung pagkakalbo ng bundok natin. Di ba? Yun ho ang hirap talaga pagka lumalaban ka sa kalikasan. Mapagdududahan ka nung kung ano-ano, basta kami ho, tatayo tayo para sa kalikasan dahil yan po ay utang natin sa susunod na henerasyon. Ito pa. Hapon, binanggit na natin yung Maroons na namamayagpag dyan sa DICT para ho doon sa Asian Cyber Project. Ang dami din palang ghost projects nitong Maroons, at saka iba pang mga vendors. Sabi ho ng ating informante, sa loob mismo ng DICT. Naku, lalim pala ito, Oo. Kaya, may reshuffling pala na gagawin dyan. I-reassign sa Department of Energy. Antabayanan po natin o PMS at saka KOA. Kilos na, baka po pwede ho nating inventoryin ito bago ho tumindi pang problema. Hintayin natin ang panibagong flood control project. Magandang
Umaga, Pilipinas! Nananakit naman yung kasukasuan, nakakaringkel, sumihina na bang kalamnan, epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas sa muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Kumustahin muna natin yung mga itinitindang pansit dyan sa Santo Cristo de Visoria. Aba! Kasi birthday ngayon ni Kaloy Pascual, yung dating floor manager natin dito sa DCRH. Ano ha? Kaloy, happy birthday ha! Anong latest sa mga pansit dyan? Tina Nolasco, RH9, Tita Teens, good morning! Good morning, Kuyang Angel. Ito para sa mga mahilig sa pansit na pampahaba daw ng buhay. Dinayo natin ang isa sa mga matagal ng tindahan ng iba't ibang klase ng noodles o pansit dito sa Santo Cristo Street, Divisoria, Maynila. Ayon sa mga empleyado ng Laring Trading na ating nakapanayam, 20 taon nang nakapwesto ang naturang tindahan at isang family business. Wala din anilang pagbabago sa ngayon ng presyo ng iba't ibang klase ng pansit sa nasabing pamilihan. Ang presyo ng pansit Canton Golden Silk, 50 pesos ang 400 grams. Kung mas malaki naman na pansit Canton, 105 pesos o katumbas yan ng 900 grams. Habang 82 pesos ang 700 grams. Sa mga gusto magluto ng Mami, Mickey, dried molo carbonara, 180 pesos ang isang bundle na may lamang 7 packs. Sa mga mahilig sa miswa, mabibili ang 900 grams ng 90 pesos. Bahagyang mas mahal naman ang presyo ng crab canton na mas maputi na nasa 125 pesos per kilo, habang ang bundle ng big canton crab ay nasa 325 pesos ang isang bundle. Sa mga gusto magmami, lomi, Mickey, mabibili ang kada piraso nito ng 45 pesos kada piraso. Sa paborito ang sotanghon, mabibili ang isang bundle na naglalaman ng 20 piraso ng tiga 40 grams sa 105 pesos. Ang 800 grams naman ay mabibili ng 88 pesos. Ang 400 grams na sotanghon ay mabibili ng 44 pesos. Ang 200 grams ay 22 pesos. Ang kadalasang bida naman sa mga handaan, gaya ng pansit bihon, mabibilin ang 15 kilo ng 1,200 pesos. Ang palabok ay 500 pesos ang kada 6 na kilo. Kung tingian naman ang nais bilhin, mabibili ng 43 pesos ang kada pakta. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tita Teens. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Naalala ko tuloy nung nag-file kami ng writ of kalikasan para sa pagpigil ng pagkasira ng protected area ng Mount Apo. Nanalo ho kami. Nakakuha ho kami ng writ of continuing mandamus. Kaya lang ho yung implementasyon ng problema. Kahit na ho yung PAMBI gumagalaw at sinasabi nila patuloy ang kanilang mga pagsisika para ma-rehabilitate ang Bundok Apo. Tuloy po yung development ho ng mga resort doon. Ayun. So, tuloy ho yung pagkasira sa kabila ho ng writ of continuing mandamus. Gustuhin man nating i-cite sila for contempt dahil po sa non-compliance. Ano ha? Kaso, ang hirap talagang lumaban dahil ang kalaban mo doon, mga malalaking negosyante, mga malalaking politiko at mga malalaking developer, pero hindi ho tayo sumusuko. Patuloy ho nating sinusubaybayan yan ha. Ala ho ninyo, ganun kadali hong lumaban sa kalikasan. Meron ho kaming pinigilan na pagkapatag ng bundok niyan sa Zambales. O kaliwat kanan ho yung death threat namin natanggap mula po doon sa mga negosyanteng nagtatayo na pumapatag ng bundok at sumisira sa dagat ha. Kasi dapat from ridge to reef ang ating pong pangangalaga ng kalikasan. Nanalo ho kami sa Court of Appeals. Diba? Talo kami pagdating sa Supreme Court. Hindi ko naman sinasabing alam na this. Diba? Kaya lang, siyempre, mahal ho kumuha ng abogado. Galing naman ho sa bulsa namin yung mga abogadong kinukuha namin. Kami naman nagbabayad. Hindi ka na kumita, na death threat ka na,
Di ba? Bandang huli, olat ka pa. Ay, Diyos me, di bale. Tuloy ho natin yan. Kasi pag sumuko ho tayo, sabi nga nila, evil triumphs, pagka ho tayo, nagtulog-tulugan. Yung may magagawa, mananatiling tahimik at magbubulag-bulagan. Ayan, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating panawagan sa inyo sa tuwi-tuwi na laban lang. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon talo ka May pagkakataong panalo ka rin naman. Ayan, Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa aking profesor sa AIM, si Professor Andy Pereira. Ang sabi niya, good leadership is never founded on self-interest. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang, ACS na umaga. Kuya Angel, Angelo Palmones, muli nag-aanyaya. Antabayanan po ninyo sa susunod na sa ilang sandali, ang susunod na 2x2 at ACS Balita. Isang minuto na lamang, ACS na umaga.